tayo'y may iisang Ama at Guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Bukas palad po naming sinasalo kayo sa inyong malwalhating pag-uwi dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno sa Quiapo at atin ding tahanan by adoption. Tipunin natin ang inyong mga pasasalamat at mga dalangin, mga hinihiling bilang iisang pithaya ng iisang sambayanan na may iisang diwa at pananampalataya. Nagmula man kayo sa malapit o sa malayo, wine-welcome po namin kayong lahat. Kung inyo pong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus sa unang pagbasa. Napakaliwanag naman kasi at straight to the point ang Ebanghelyo. Sa halip na aking i-paraphrase, ay di pumulot tayo sa unang pagbasa. Tungkol po ito kay Ruth at kay Naomi na rin, kay Boaz at kay Obed. Ang kwento ng pamilyang ito ay kwento ng pag-ibig. Karaniwan ng setting sa isang anihan, sa isang maliit na bayan. Maaaring mas makarelate po tayo rito kaysa sa malalaking kwento, yung mga epiko, yung mga epic na binasa natin nitong mga nakaraang araw mula sa aklat ng mga hukom. Ang mga pangyayari sa kwentong ito ay bumabalik kay Naomi. Para siyang si Job, babaeng Job.
nawala ng halos lahat sa kanya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang asawa at mga anak, maging ang kanyang kabuhayan. Sumadsad siya sa pinakaabang kalagayan sa lipunan nila noon, ang mga byuda at dukha. Nanangis siya sa Diyos sa pagdadalamhati. At gaya natin kung minsan, na-overlook niya noong una ang inilagay ng Diyos sa kanyang landasin. Si Ruth, bagamat mahal na mahal niya itong kanyang manugang. Si Ruth mismo ay embodiment kung ano po ang loyal love. Biniyayaan naman siya ng Diyos sa pamamagitan ng karangalang maipagpatuloy ang salinlahi ng hinirang niyang bayan. Tandaan po natin na ang anak niyang si Obed kay Boaz na inarugan ng biyanan niyang si Naomi sa unang asawa ay ang ama ni Jesse na ama naman ni David. Masasabing mga ninuno ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang kwento rin natin ay kwento rin naman ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Masasalamin sa sakripisyo ni Ruth para kay Naomi ang pagkalinga ng Diyos. Ang loyalty ni Boaz sa kanyang mga kamag-anak ay salamin naman ng katapatan ng Diyos. At ang plano ni Naomi para sa kinabukasan ni Ruth ay reflection din naman ng selfless love ng Diyos. Sa huli, minamahal kong mga kapatid, ay masasabi nating may bunga ang pagtalima. Ang pagsunod ng pamilyang ito ay nagpakilala sa kanila sa mapagmahal na Diyos na tapat sa kanyang pangakong ipagpapatuloy ang kanilang lahi kung saan naman magmumula ang Mesiyas. Sa pamamagitan man ito ng dalawang dukhang biyuda. Sa pamamagitan din nila, nahahawakan natin ngayon ang katotohanan ng pagkiling ng Diyos sa mga nasa laylayan ng lipunan. Gaya ni Ruth, maging available din nawa tayo. Ngunit maingat, tumutugon pero malinis. Hindi pilit sa pakikipag-ugnayan, dinadakila ang Diyos sa anumang kalagayan.